Sa pagtatapos ng ating video nitong nakaraan ay tuluyan ng hinabol ni Void Sovereign Joaching Fan si Die para kunin ang Divine Artifact at pagkatapos nun ay naiwan ang malaking Void Crack sa kalangitan. Nagtataka namang tinanong ng ilang naruroon kung wala na ba raw talaga ang dalawa lalong-lalo na si Die gayong gusto na raw nilang makahinga ng normal at maluwag. Si Elder Yi naman ay agad na napansin ang pagkawala ng makapangyarihang seal sa buong burial ground kaya naman sinabi niya na maaari na raw nilang magamit ang kanilang mga divine sense. Ganun din ang napansin ni Lord Shuyan at dagdag pa niya na hindi na raw niya maramdaman sila Void Sovereign Joaching Fan at Heavenly Demon Die sa paligid kaya naman mukhang talagang nakaalis na ang mga ito. Gayunpaman kahit na raw nakaalis na ang mga ito ay nasa katawan pa rin niya ang matinding takot dahil sariwa pa sa kanya ang napakalakas na atake na pinakawalan ng dalawa. Ang ating bida naman ay tahimik lamang sa gilid habang labis na nagdurugo ang kanyang mga mata at sa isip-isip niya ay matagumpay niya raw na nakabisado ang control technique na ginawa ni Die sa Divine Artifact pati na rin ang control technique na ginamit ni Void Sovereign Joaching Fan sa buto ng dragon. Kailangan na lamang daw niya itong pag-aralan at tiyak na magagawa niya rin daw iyon kinalaunan pagdating ng araw. Makalipas ang ilang sandali ay hinarap na ni Leon Xiao ang mga naruroon para sabihin na walang duda na nakatakas daw talaga si Die. Kitang-kita raw ng dalawa niyang mata na mayroong nakatagong lagusan sa demonic cloud at nagpakita daw iyon matapos ang isang malakas na pagsabog. Iyon daw ang ginamit ni Die para makatakas ng mabilis pero bago daw ito tuluyang umalis ay hindi na niya nakita pa ang Divine Artifact na ginamit nito kaya naman mataas daw ang posibilidad na nawasak na iyon ng tuluyan. Mabilis naman na nagulantang ang lahat ng marinig ang tinura ni Leon Xiao at ang ilan pa sa kanila ay nagtataka na tinanong kung paano raw nakita ng malinaw ng ating bida ang lahat ng iyon. Si Lord Shuyan naman ay agad nang naniwala sa ating bida at kasunod nun ay inalok niya si Leon Xiao na sumama sa Holy Region para sagutin ang ilan daw sa kanyang mga katanungan. Saad pa ni Lord Shuyan na handa raw siyang magbayad ng isang 9th rank artifact at gagawin pa niyang honored guest ng Holy Region si Leon Xiao basta't sabihin lang daw sa kanya ang lahat ng impormasyon patungkol sa Heavenly Demon na si Die. Makikita namang napailing agad si Leon Xiao sa alok ni Lord Shuyan habang ang lalaki naman sa gilid ay iniisip na hindi raw basta-basta masisilaw sa 9th rank artifact ang ating bida. Nakita na raw niya ang mga hindi mabilang na 9th rank artifact ng ating bida at kung siya raw ang tatanungin ay mas marami pa iyon kaysa sa pagmamay-ari ng mga leader ng Holy Region. Bigla namang iminungkahi ni Leon Xiao na sila Elder Yi na lamang ang isama ni Lord Shuyan sa Holy Region gayong mukhang mas masasagot daw nito ang maraming impormasyon patungkol sa Heavenly Demon. Binigyang diin pa ni Leon Xiao na siguraduhin lang daw ni Lord Shuyan na bigyan ng buong atensyon ang pag-asikaso sa Heavenly Demon dahil kung hindi ay malaki daw ang madadala nitong problema sa kontinente. Sumang-ayon naman agad doon si Lord Shuyan at nilinaw pa niya na alam na raw niya kung gaano kaimportante ang pag-asikaso kay Heavenly Demon Die kaya naman sa oras daw na makabalik siya sa Holy Region ay magpapadala siya agad ng mga expert para habulin din ito. Matapos naman nun ay nagpaalam na si Leon Xiao para umalis sabay nagwika na sana raw ay magkita-kita silang muli sa susunod na mga pagkakataon. Sumunod naman na nagpaalam si Elder Yi dahil kailangan na daw niyang maipaalam agad sa Sea of Soul Formation ang nangyari dito sa lalong madaling panahon para makapaghanda sila. Napapayag naman agad si Lord Shuyan sa paalam ng dalawa at sa isip-isip niya ay gustuhin man daw niya na pilitin na dalhin sila Leon Xiao at Elder Yi sa Holy Region ay mukhang malabo na talaga daw na mangyari iyon kaya naman hindi na raw siya mangungulit pa. Subalit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay bigla na lamang nanghingi si Leon Xiao ng passage token kay Elder Yi at katwiran niya na matagal na raw niyang balak na bumisita sa Sea of Soul Formation. Ikinagulat naman ni Elder Yi ang hiling ng ating bida habang si Lord Shuyan naman ay inis na inis dahil parang sinampal daw siya ni Leon Xiao ng harap-harapan matapos ipangalandakan na mas gusto nitong pumunta sa Sea of Soul Formation kaysa sa Holy Region. Naitanong naman ni Elder Yi kung ano raw ang gagawin ni Leon Xiao sa Sea of Soul Formation pero tumanggi ito na sumagot sa kanya at nagwika na lamang na pribado daw ang patungkol doon. Sa huli ay napilitan na lamang si Elder Yi na ibigay ang nais ni Leon Xiao dahil hindi naman daw mahirap gawin ang kahilingan nito para sa kanya na may mataas na posisyon sa Sea of Soul Formation. Pagkatapos naman matanggap ni Leon Xiao ang passage token ay agad niyang napansin na tila ibang-iba na raw ang disenyo nito kumpara noong isa pa siyang elder ng Sea of Soul Formation.
Muli namang inalok ni Lord Shuyan si Leon Xiao na bumisita rin daw ito sa Holy Region kung may pagkakataon dahil naruroon daw siya palagi at masayang tatanggapin bilang honored guest ang ating bida. Sa pagkakataon naman na ibinigay ni Lord Shuyan ay napapayag na ang ating bida kaya naman sinabi niya na darating daw ang panahon na tatapak siya sa gate ng Holy Region. Magkita na lamang daw sila ni Lord Shuyan sa pagkakataon na iyon at sana raw ay maganda pa rin ang samahan nila sa mga oras na iyon dahil hindi raw nila alam kung kailan mag-iiba ang ihip ng hangin. Nagpatanto naman agad ng mga nakarinig na mayroong ipinapahiwatig si Leon Xiao pero dahil sa hindi nila alam kung ano iyon ay minabuti na lamang nilang isantabi ang patungkol doon sabay inisip na iimbestigahan nila ang lahat ng impormasyon patungkol sa ating bida. Sa huli ay umalis na nga ang ating bida kasama sila Mu Xiaochuan at Hao Lian kaya naman napagdesisyonan na rin ni Lord Shuyan na sumunod na umalis. Pero bago siya tuluyang umalis ay nag-iwan muna siya ng mga kayamanan upang maibigay sa mga tumulong sa kanila na expert ng burial ground. Pagkalipas naman ng ilang sandali ay mabilis na naging malinis ang lugar nang makaalis na ang lahat ngunit sa hindi malaman na dahilan ay makikitang bumalik ang grupo ng ating bida. Tinanong ni Hao Lian kung bakit daw hinintay pa nila na makaalis ang lahat bago sila tuluyang bumalik at sa tanong naman nito ay agad na sinabi ni Leon Xiao na ayaw niya raw na mayroong makakita sa gagawin nila. Bigla namang napasigaw si Demonic Dragon habang nakatingin sa ibaba at masaya nitong sinasabi na tama raw ang hinala nila ni Leon Xiao dahil nararamdaman pa rin niya ang dragon's aura sa lugar. Marami pa raw naiwan na piraso ng buto ng dragon sa ilalim ng lupa at kailangan lamang nila itong hanapin isa-isa gamit ang malakas niyang pandama sa aura ng dragon. Maya-maya pa ay nakakita na nga si Demonic Dragon ng isang pirasong buto ng dragon at doon ay ipinaliwanag ni Leon Xiao na ito raw ang importanteng bagay na binalik nila dahil napakahalaga daw nito. Bagamat nawasak na raw kasi ito sa maraming piraso ay hindi maitatanggi na kabilang pa rin ito sa buto ng isang tunay na dragon kaya naman wala raw katumbas ang halaga nito. Agad naman na nakaunawa ang dalawang disciple sa paliwanag ng ating bida kaya naman nagdesisyon na silang tumulong na rin sa paghahanap. Subalit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay iba ang nadiskubre nila kung saan nakahukay sila ng isang maliit na crocodile kaya naman agad nilang tinanong kung paano daw ito napunta rito. Mabilis naman na nagpintig ang tainga ng ating bida nang marinig sila Hao Lian kaya naman agad siyang bumalikwas ng lingon para magbabala na wag itong hawakan. Pero tila huli na ang lahat dahil ang hangal na si Hao Lian ay kagat-kagat na ng sinasabi nitong crocodile at ang malala pa doon ay inihagis pa nito iyon ng malakas sa sobrang galit. Gamulong-gulong ang maliit na crocodile sa lupa at habang nangyayari iyon ay maririnig na sinasabi ni Leon Xiao na mukhang mapapalaban na naman daw sila. Sa mga punto namang iyon ay wala pa ring ideya ang hangal na si Hao Lian kaya naman nagawa pa nitong tumalikod para magtanong sa kanyang master. Sa sumunod naman na sandali ay biglang lumakas ang hangin sa paligid at doon pa lamang naunawaan ni Hao Lian ang lahat gayong paglingon niya sa inaakala niyang maliit na crocodile ay naging isa na itong dambuhala. Ilang daang beses na mas malaki na ito at ang mas matindi pa doon ay mas malakas na rin ito sa kanya dahilan para mapaisip siya kung ano bang uri ng halimaw ang crocodile na nahukay niya. Hindi naman nagsayang ng oras si Leon Xiao nang makitang nag-transform na ang ancient crocodile kaya naman ibinato na niya ang World God Monument para hulihin ito. Ginamit niya ang makapangyarihang batas ng World God Monument upang puwersahin na dalhin sa loob ang ancient crocodile ngunit napansin niya na hindi madali na gawin ang bagay na iyon kaya naman inutos niya na tulungan sila ng dalawang disciple. Umatake naman ng mabilis ang dalawang disciple para pahinain ang ancient crocodile pero tila hindi gumagana ang kanilang atake kaya naman wala silang naitulong sa bandang huli. Sa sandali namang iyon ay naghanda ng umatake ang ancient crocodile at alam ni Leon Xiao na hindi kakayanin ng dalawa niyang disciple ang ancient astral wind nito kaya naman inutusan na lang niya ang dalawa na magtago sa kanyang likuran. Pagkatapos naman nun ay sinalo niya ng buong buo ang atake at ginamit niya ang kapangyarihang ng Immortal Golden Body para labanan ang mapinsalang epekto ng ancient astral wind. Sa ginawa naman ni Leon Xiao ay makikitang nagtagumpay siya dahil hindi na tumagos pa ang ancient astral wind at nanatili na lamang ito sa kanyang katawan. Gayunpaman ay batid ni Leon Xiao na hindi tapos ang lahat kaya naman inihanda na ulit niya ang World God Monument para humanda na umatake. Nagpakita naman agad ang maraming batas na bumubuo sa mundo ng World God Monument at sa isang iglap ay bumagsak ito ng sabay-sabay sa katawan ng ancient crocodile.
Isang malakas naman na pagsabog ang naganap sa ginawa ni Leon Xiao at labis na nag-alala si Hao Lian nang makita iyon kaya naman tinanong niya kung ayos lang ba raw ang ating bida. Sumagot naman agad ang ating bida ng oo at pahabol pa niya na maswerte daw siya ngayon dahil hindi lamang niya nakuha ang ancient crocodile bagkus umangat pa ng isang antas ang kanyang immortal golden body. Sa nangyari daw na ito ay napatunayan niyang mayroon pa palang ay lalakas ang kanyang immortal golden body at kailangan lamang niya ng mga ganitong pagkakataon. Nalaman niya rin daw na bagamat hindi kompleto ang kinu-cultivate niyang teknik ay maaari pa rin daw niya itong ipagpatuloy gamit ang sarili niyang pamamaraan. Sa madaling salita ay hindi niya raw kailangan na sumunod sa yapak ni Ao Changkung pero kailangan pa rin daw niya itong makausap pagdating ng panahon dahil tiyak na malaki ang maitutulong nito sa kanya sa oras na makuha na niya ang kabuuhan ng teknik. Matapos naman magpaliwanag ni Leon Xiao ay sinabi niyang tuturuan niya rin daw sila Hao Lian at Mu Xiaochuan sa oras na maperpekto na niya ang teknik kaya naman tuwang-tuwa ang dalawa. Bumalik ang atensyon ni Leon Xiao sa ancient crocodile at nang tingnan nila ang sitwasyon nito ay laking gulat nila na makitang lumiit na ulit ang anyo nito. Bahagya na ring hamina ang aura nito senyales na kakailanganin pa raw nito ng mahabang pahinga bago makapagwala muli. Pumasok si Leon Xiao sa World God Monument at doon ay sinunod naman niyang tingnan ang sitwasyon ng evil spirit sa katawan ng Blood Beast. Sa nagdaan daw na ilang araw ay maaaring nagawa na ng evil spirit ang misyon na ipinapagawa niya at kung tama raw ang kanyang hinala ay pwede na niyang makuha ang mga makapangyarihang artifact sa katawan ng Blood Beast. Maya-maya pa ay nagpakita na nga ang Blood Beast at direkta agad itong sumugod kay Leon Xiao para umatake. Nabulabog naman agad ang loob ng Mountain and River Cauldron kaya naman ang mga batas nito ay mabilis na kumilos para ayusin ang lahat. Subalit labis na nakaapekto ang sariling batas ng Thunder Hammer kaya naman hindi naging madali ang pagsisaayos ng Mountain and River Cauldron. Tumulong naman agad ang ating bida sa pag-control ng mga batas ng Mountain and River Cauldron at pagkatapos nun ay hinarap na niya ang Blood Beast upang gawin ang kanyang plano. At sa sandaling makita na niya ang tamang pagkakataon ay tinawag na niya ang Evil Spirit para isagawa ang huli nitong misyon na tanggalin ang koneksyon ng Thunder Hammer sa Blood Beast. Tumugon naman agad ang Evil Spirit sa utos ng ating bida pero nilinaw niya na kailangan daw na magtagumpay sila sa gagawin nilang ito dahil wala na raw silang susunod na ganitong pagkakataon kung sakali na mabigo sila.